tindahan, matatagpuan sa mga business establishments. Palagi meron din kayo doon sa ninyo, sa Arabi. At pabuhay na sa dating, kahit nga doon sa mga jeep, may santo ninyo sila, katabi ng mga nakalagay, basta sexy, libre. Ayaw katabi ang santo ninyo. At pakita po natin yung santo ninyo ay naging bahagi na ng buhay natin. Merong santo ninyo mangingisda, may santo ninyong magsasaka, may santo ninyong bumbero, may santo ninyong pulubi, yung palakoy, may iba't ibang uri ng santo ninyo. Pero isa kong santo ninyo hindi ko malilimutan na ako'y pumunta sa isang pastor. At magpapagupit, ay nakita ko yung santo ninyo, make up, at pagkatapos may mistake. Ay sabi ko ito yung santo ninyong panin. At tinanong ko po yung nagugupit sa akin. Sabi ko, anong uri ng santo ninyo yan? Patay mali ako. Anong uri ng santo ninyo yan? Father, pasensya na po kayo. Kasi ginawa ko kauri yung santo ninyo. Kasi para po madali po akong magdasal, parang kabati-bati ko lang, parang ka-sister ko lang. Anong ginawa mo? Santo ninyong bating. At totoo nga po. At hindi ko po siya masisi at ayaw ko masira ang pananampalataya. Sabihin natin, hindi natin masyado maintindihan. Pero siguro na po kung may dahilan siya upang mas mapalapit siya sa Panginoon. Kaya naman, maaaring may katanungan tayo, saan ba nagsimula ang Santo Niño? Bakit ba napakalapit sa akin ang Santo Niño bilang mga Pilipino? Ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Santo Niño? Ano ang sinasabi ng mga theologians, sociologists? Saan nagsimula ang Santo Niño? Daming tanong, ano? Uunahin po natin yung kasaysayan. Saan po ba nagsimula ang Santo Niño? Nagsimula po sa Praga, Czechoslovakia. Nito pong October, kami po ay nakarating ng mga ka-eskwela ko doon. At ginanap namin, akala namin malaking simbahan. Eh, Diyos ko, simpleng simbahan yung nakita namin. At nakahawak po kami doon sa orihinal na Santo Niño ng Praga. Talagang kilabot po kami at nahawakan po namin mismo yung simula ng Santo Niño. At masasabi ko po na paano nga pa nakarating dito sa Pilipinas. Nakarating po dyan, unang-una po, ang pangyayari pa na the Spanish princess gifted the Carmelites with an image of a child dressed in royal robe. At ito po ay maraming mga tao ang nakatanggap ng pabor sa tulong ng Santo Niño. At dahil po doon nakilala siya sa buong Europe, El Señor Santo Niño de Praga. Paano naman nakarating sa Pilipinas? Well, i-consult natin ang great historian si Yoyoy Villamuel. Ang sabi niya in March 16, 1521, when Magellan landed in Cebu City. Ayun, naroon ang katotohanan, dumating si Santo Niño sa atin sa pamagitan ng Magellan. April 21, dumating siya. Binigyan niya ng regalo ang reyna ng Cebu, si Queen Juana. As a first baptismal gift, ibinigay niya yung Santo Niño de Cebu. In 1565, dumating po si Legazpi at ang ibang Agustinian na mga kasama niya, Agustinian Friars. At natagpuan nila sa isang modest house, yung pong Santo Niño na nasa isang box, pine box,
At ito po'y natagpuan ng isang sailor at sa pangalang Juan Amos. Yan po ay naroon sa archives ng convent ng Cebu. At dahil po doon, nagpagawa sila ng simbahan sa pangalan ng Santo Niño. Ang problema po na meron ng World War II, ano ang nangyari? Nabomba ang simbahan, wasak ang simbahan, pero the miracle of all miracle, the Santo Niño ay unscratched. Hindi po nasira ang Santo Niño at dahil po doon ay siya ay inilukulong, ginawa siyang shrine at April 1, 1965, naging po itong Basilica Minore and it became the center of Catholic faith in the Philippines. Yun po ang istorya. Ngayon ang katanungan, bakit malapit sa ating ang Santo Niño bilang mga Pilipino? Tanungin natin si Rita Clem ulit. Bakit malapit ang tayo kay Santo Niño bilang mga Pilipino? Ay, sa akin po ay personal experience. Hindi, yung anak ko po na laging may sakit, laging nalalagwalan ako ng bata. At debosyon po kami mag-asawa. Taon-taon po kami nasumba sa pinundugan, tondo. Sabi ng doon, kung saan-saan po, sa doon po, sa may Divisoria. Taon-taon po kami doon nagsisimba, wala po doon ang anak namin, hindi na nalalandang. At yung anak ko namin ay nakalimutan lang, hindi na po na-hospital. Ayun. So, personal experience na pamor, hindi na nalaglag ang kakaganda ng mga sumunod na mga anak, mga artistahin. Kayo po, tatay, bakit po kalagay niyo malapit sa Pilipino, malapit tayo mga Pilipino sa Santo Niño? Siya po yung ating tuloy ng bata para araw-araw. Baka na po. Uli lang bata pa. Uli lang bata. Maaari po, tama po yung sinabi ni tatay, uli lang bata. Pero isa po sa dahilan, sabi ng sociologist, ay yung ating likas na pagmamahal sa mga bata. Tayo po mga Pilipino mapagmahal sa bata. At dahil po doon, tayo ay merong malalim na debosyon. Pangalawa, because of our religiosity, na tayo ay malapit sa Diyos. Amen? Amen. Kaya po yung pangatlong dahilan is because of our immaturity of faith. Sabi ng sociologist, bakit daw? Kasi mas madali daw magdasal sa bata, sapagkat yung bata madaling ulukan. Kaya magdadasal tayo sa Santo Niño at madali natin maluluko. At yun yung decline of our immaturity of our faith. Pero ang tanong po natin, bakit po nasabi ng Panginoon na ang mga bata, sa mga bata, ang harian ng Diyos? At ang hindi katulad sa mga bata, ay hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata po ay nakakatuwa, lalo din ikaw ay lola. Talagang nauubos ang oras mo sa iyong mga apo. Apostolate, taking care of the apo. Ayan. At gustong-gusto mong kasama yung mga bata. Nakakaabaliw ang mga bata. Pero yung mga nagpapakapakaan, hindi nakakatuwa. Nakakatuwa. Mga kapatid, ano po ba mga katangian ng bata na maaaring naging daan para sabihin ng Panginoon na sila ang pinag-aharian ng Diyos? Number one ay ang kanilang pagtitiwala. Their trust in their parents. Sila ay nakasandal, very dependent sa kanilang mga magulang, sa mga nakakatanda sa kanila. Sapagat sa palagay nila yung wala silang magagawa. And I think the greatest asset of a child is the incapacity to earn the kingdom. Yung wala silang magagawa. At palagay ko ito po ang isang atake ng
dapat pagka meron tayo, lagi tayong tawagis ng bata. Mapagtiwala. Before God, we are nothing. Before God, we can do nothing. Before God, we must be empty-handed so that God may help us. Trusting. Pangalawa, ang bata po ay mapagpatawad. Kapag ang bata po ay sinabihan mong sorry na si tita, sorry na si tito, sorry na si mami, o kiss na yan. Madaling magpatawad. Pero pag medyo ranggo na ng kaunti, medyo borang na, sorry na, kiss na. Anong sagot? Kiss-kissin mong mukha mo. Sabagkat habang ikal, nawawala yung dabisay na pagmamahal at pagpapatawad. At maraming pang iba katulad ng silang simbolo ng katotohanan. Pag tanong kayo sa bata, makakarinig kayo ng totoo. Pagka medyo tanongin mo yung medyo bagets mong anak, sabi mo, anak, bagay ba? Sabi kahit hindi bagay, sasabihin ng iyong anak na medyo dalaga na, may bagay sa iyo kahit hindi. Tanongin mo yung batang anak bagay ba naman, nanay, mukha kayong siopaw, sasabihin nila ng totoo. Habang tumatagal, nasabi ko natin, yung katotohanan na kakameron ng teaser. Pero ang bata ko, larawan ng katotohanan, larawan ng total dependence and trust in the Lord. Noong isang taon po ako ay galing sa Cebu. Gusto kong pumasok dun sa Basilica. Ang dami-dami ng tao. Hindi ko makapasok. At sabi ko, makipag-istoryahan na lang ang Rico. May nakakita ako ng tambay na hindi tambay, medyo parang taong simbahan. Sabi ko, meron po ba kayo alam sa Santo Niño mga istorya? Meron po. Alam po niyo yung batang Santo Niño dito sa Cebu, siya po ay nakalaka, siya po ay layas. Bakit mo naman nagsabi? Kasi 2 beses na po yung pinababalik sa Espanya kung saan siya nanggaling. Inilagay siya sa box at nang buksan po sa Spain, wala ang Santo Niño bumalik sa Espanya. Sa pangatlong pagkakataon, ang Santo Papa na ang nag-order na dalhin sa Roma ang Santo Niño. At para po talagang hindi makapaglayas yung Santo Niño, pinutol yung isang paa. So nung buksan po, doon sa Roma, wala si Santo Niño. Bumalik uli ng Cebu. Hanggang ngayon, nasa Cebu pa ang Santo Niño de Cebu. Palakpakan po natin ang Santo Niño. Kapatid, sabi ko na na Ebanghelyo, ganyan din pong nangyari. Nawala si Jesus. At ito po ay taon-taon ang buwang